current nitong dagat. Kaya yung gagawin po natin ngayon, dito tayo dadaan sa may dayasan, then exit dun sa kabila. Kasi kung dito tayo dadaan sa open sea, ay lubhang napakadelikado. Andito na po tayo ngayon sa bahaging ito ng dagat na kung saan napapalibutan tayo ng whirlpool. Grabe, hinihigop itong bangka na sinasakyan natin. Makikita nyo itong patag na to. Ito po yung binubugahan ng whirlpool. Habang yung maalon naman na part ay doon humihigop ng tubig. So dito, hindi lang medyo, kundi nakakatakot talaga itong parting to ng dagat. Yan po yung whirlpool, oh. At ito pa yung isa. Ito pa yung isa. Grabe. Sobrang dami ng hilo dito. Kung alam nyo lang kung gaanong nangangatog yung tuhod ko ngayon. Grabe, hindi ko inaasahan yung ganong tanawin habang papunta tayo dito sa Bitaugan. Ang akala ko kasi, mauna nating mapuntahan itong barangay bago makita yung mga whirlpool. Pero dito pa lang, grabe, o tingnan nyo. Habang papunta dito sa barangay, ay nadaanan natin ang sandamakmak na umiikot na parte ng tubig. Sa mga ganitong oras daw, yung pinakadelikadong dumaan sa bahaging ito ng katubigan. Kasi mula ngayong oras, umpisa na hanggang mamayang hapon yung pagbaba ng level ng tubig. Kaya ganito kalakas yung mga umiikot dito na lilo. Tingnan nyo naman, oh. Hindi po ganun kalakas yung hangin at hindi po ganun kalakas yung alon. Pero pansin nyo dito, yung pagyugyog o yung paggalaw na itong mga bangkang nakadaong dito sa kanilang daungan. Yung current na nagmumula dito sa kabila, yan, hindi po yan ilog, kundi mga bakawan po yan at sa kabila niyan ay dagat din. So yung tubig na nanggagaling doon sa kabila, pumupunta dito at yung tubig naman na galing doon sa kabila, napupunta din dito. Kaya dito nagtatagpo yung magkaibang current na itong dagat. Kaya yung resulta ay malakas na ikot ng lilo. Tuwing kailan po ba lumalaki yung lilo? Depende, pag bilog yung buwan at saka walang buwan, doon nag-uumpisa yung laki. Tapos depende sa buwan din, may mga June, kadalasan hanggang December. May naano na din dito ng mga bata, sumakay sila sa yung parang styrofoam na namimingwit. Hindi nila alam yung dinalagay nilang yung lubid sa parang angkla, nahahatak. Buti nakuha lang ng mga magulang doon sa unahan. May naano rin din dyan, yung ninong ko, kumukuha siya ng abalon, pauwi na siya. Pag uwi niya, yung bangkang sinasakyan niya, walang katig na bangka, yung bandong, tumagilid, tumaob. Pag taob ng niya, malakas yung alon na yun. Pumunta siya dito hanggang dyan sa baba. Sabi niya daw siya ng hangin sa ilalim. Kasi ginaganon siya ng ipo-ipo. Nasa gitna mismo siya ng lilo. Oo, doon sa ilalim. Kaya may pumapasok na hangin. Sabi niya Ayan, so medyo malawak din pala etong isla. At etong bandang to ng Bitaugan, dito natin makikita yung kumpol ng mga kabahayan. Doon sa unahan, matatanaw po natin etong Nunok Island at etong Barangay Talisay. So matatanaw din po natin dito etong mga naglalakihang barko na ginagamit sa pagmimina. Doon sa kabila ay may mga kabahayan na sakop din ng Surigao City. Dalawang barangay sa gilid lang na etong delikadong dagat.
Nakita nyo naman kung gaano kadami yung mga lilo na nandito lang sa gilid na itong mababaw na parte ng dagat. Kaya makikita po natin dito sa baybayin na itong Bitaugan, itong mga bangka na ginagamit ng mga mangingisda na nakadaw ngayon. Madalas sila dito nangingisda tuwing gabi kasi sa gabi kalmado yung tubig dagat, pwede silang sumisid dahil nga sa mahina na yung mga lilo na nandito sa harap na itong Bitaugan. Napansin ko dito na maganda yung kalsada nila. Kasya dito yung 4 wheels na sasakyan. Pero pagamat ganito kaganda yung kalsada, tatatlo lang daw yung motor na nandito. Walang 4 wheels. So yung motor na yun yung ginagamit kung halimbawang dito sa kabila dumadaong yung mga bangka na may kargang mga produkto at dadalhin dito sa kabila. Yung kuryente nila dito ay nanggagaling doon sa mainland at meron lang mga dinaanan yung poste na mababaw na parte ng dagat o dumaan dito sa magkakatabing isla mula doon sa Surigao City. Sabi nila nung una daw ito pag dinagay sa paspasan, yung apaka ng paa kasi akala bato inaano daw yung paa na parang nasira yung paa nung naglagay. Tapos sa panaginip ba, nagparamdam. Linagay na lang dito sa church. Lumalaki yan, una daw yan, maliit lang daw yan. Kaya yung sukat niya, tingnan mo, di mo mahaba. Kasi darating ang mga ibang sunod na mga taon, tataas yan. Kasi yung sukat niya ng mga yung i-position siya, hindi na siya kakasya bawat taon. Kasi bawat taon lang ito linalabas pag pesta, minsan pag may nagpapanaginip, linalabas to. Tapos San Juan lang talaga to, ipoposition dito sa pantalan hanggang doon sa dulo, sa pinuntahan natin. O doon. Dito may nalaman akong kakaiba. Kasi maliban dito sa mga naglalakihang whirlpool o lilo dito sa dagat, dito din sa Bitaugan, sa loob na itong kapilya, makikita natin ang milagrosong bato. Pasok tayo. Dito sa loob, maliban sa karaniwan na nating makikita sa mga ganitong simbahan, tulad nitong cross, itong Poong Nazareno, Santo Niño, at iba pang mga santo na karaniwan na natin makikita sa simbahan, meron din sila ditong milagrosong bato na nandito din sa altar. Ayan no. Sa dami ng mga kakaibang kwento tungkol dito sa bato, maraming mga nagpapatunay na taga rito sa milagrong na idulot nito. Kaya napunta siya dito sa altar ng simbahan. Iglesia ng Bathalang Buhay. So kala ko kanina simbahan o sambahan ng mga INC, pero may cross kasi sa taas. So ibang reliyon daw siya, pero hindi siya Katoliko at hindi rin Iglesia ni Cristo. Talaga namang kakaiba yung mga nasaksihan natin dito sa Bitaugan. Mas malala pala o mas malaki pala yung mga lilo na nandito sa bahaging ito ng Mindanao kumpara dun sa Matnog na napuntahan natin dati. Kung doon delikado, dito pinaka-delikado, lalong-lalo na sa mga hindi pa ganun kakabisado etong lugar. So ngayon makikita po natin yung mga bangka na nandyan na. Kasi nga, medyo mahina na yung mga lilo, kaya na nilang labanan yung puwersa ng umiikot na tubig. Kaya yung mga mangingisda ay unti-unti nang pumupunta dito sa dagat para mag-umpisa ng manghuli ng isda. At ayon sa mga bangkero na nakausap natin, ngayon daw ay mas safe nang bumalik sa Surigao. Kumpara kanina na delikado, nakita nyo naman sa ating video na talaga namang nakakatakot yung nadaanan nating galaw ng dagat. Sa dami ng mga napunta nating delikadong lugar, dito nangatog yung tuhod ko. Lalong-lalo na nung nadaan tayo sa malaking lilo. Parang hinihigop tayo papunta sa gitna. Napakadelikado nun kasi pag halimbawang mahatak tayo sa gitna, mahirap nang malabanan yung puwersa ng umiikot na tubig. At posible, pag halimbawang nahigop tayo, dito na tayo sa kabila,
umahon. Dahil nga sa etong bahaging to ng Mindanao, marami yung mga makikipot na parte ng dagat na minsan lumalakas yung current dahil nga sa konti lang yung tubig na nakakadaloy. Tulad na lamang dito, pag halimbawang low tide ay mas kumikipot pa o sumisikip pa yung daanan ng tubig dahilan para lumakas yung current at mabuo yung mga malalakas na lilo. Ayan, so dito dahil nga sa napapalibutan na itong Bitawgan ng mga naggagandahang lugar tulad na lamang ng Siargao, Dinagat Islands at iba pang isla na nagtataglay ng mga mapuputing buhangin kaya hindi masyadong napag-uusapan itong Bitawgan. Nalaman na lang ng tao na merong mga malalaking whirlpool o lilo na pumapalibot dito sa lugar. Doon lang biglang naging usap-usapan etong Bitawgan dahil nga sa delikadong dagat na madadaanan papunta dito. Kaya naging usap-usapan para sa mga bangkero, sa mga naglalayag na barko, etong kanilang dagat. So hindi mo masabi dito na ganitong oras ay maganda yung kondisyon ng dagat dahil nga sa pabigla-bigla yung pagsusulputan